Sir Joshua Mata, good afternoon. Ay, good afternoon po. Si Radyo Man Lourdes po ito. Hi, good afternoon. Ayun, oo. Good afternoon sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Okay, linawin na ho natin Pwede pala yun kapag may wage increase na nakaamba, pwede palang harangin? Ay, hindi ho dapat. In fact, yun nga ang dahilan kung bakit galit na galit kaming lahat ngayon, no, sa kilusang paggawa. Kasi talaga pong violation niya ng batas. No? Nasa labor code ho natin, malinaw na nakasaad sa labor code na hindi po pwede pong i-enjoin o patawan ng TRO ang anumang wage increase na pinataw ng na in-impose o dinesisyonan ng mga regional wage boards. Klaro ho yan sa batas. Kaya nga nagrereklamo kami at in fact, personally ako gusto ko i-demand na dapat may summary dismissal do sa judge na gumawa niyan. Kasi kahit do sa desisyon niya, sinabi niya na merong batas na nagsasabi na hindi dapat maglabas ng TRO. And yet, ginawa niya. Ano po ang susunod na hakbang ng sentro? Kasi ako, sorry pero pabor po ako sa sinabi niyo na baka pwedeng pasagutin yung West na nagdesisyon na ito. Ay nako, yan nga po ang gagawin namin. Sa Monday po, una magsasampa po kami ng isang injunction, ng isang intervention, no, para i-declare na para malift po yung TRO kasi imagine niyo naman yan, di ba? Konti na nga lang po yung ginrant ng NCR, no? Barya na nga lang yan. Tingi-tingi pa yan, di ba? Tranches pa yan eh. Tapos hindi pa natin nagagamit, binawi na kagad. Di ba talaga nakakagigil naman yan ganyang gawain, no? Now, in the meantime, nagsasampa rin po kami, nag-aaralan namin na magsasampa kami na administrative case laban dyan sa judge na nagdesisyon na yan. Kasi tingin namin talaga maling-mali ho siya. Okay. But more importantly, ngayon, pinapaalala namin sa Kongreso, yan ang dahilan kung bakit mas lalo ngayon dapat ipatupad ng Kongreso ang paglalabas ng isang batas na legislated minimum wage increase. Kasi nga, kagaya niya, no? Wine-weaponize na ng mga employer ngayon ang ating mga batas at ang korte, no, ay nagko-conspire pa sila with the court para i-deprive ang mga manggagawa dun sa long-deserved na minimum wage increase nila. Okay. Sir, para sa mga manggagawang tulad ko, natin? So ano po yung mangyayari sa wage increase? Wala kaming Well, unfortunately, yung Secretary of Labor po natin, mali, imbis na na depensahan tayo, imbis na panindigan ang labor code, nauna pa nga po siya no, na support ang sinabi, suportahan daw ang desisyon ng korte. Naku naman, hindi ba nakakairita yung ating Secretary of Labor na yan? Di ba dapat siya ang una nagdidepensa? Unfortunately, siya na po ang nagsabi, no, na wag na munang ipatupad yan. However, kinlarify niya kanina, narinig ko din, sabi niya, pag naibigay na daw, hindi na daw dapat bawiin yan. Mabuti naman yung sinabi niya na yun. Pero ilan lang ba ang nabigyan? Ayun nga, ang tanong, ang sasabihin lang ng mga employer dyan, di pa namin na-implement. Kasi ngayon pala magpapasahod di ho ba? Oo. No, Okay. So, ang sasabihin lang ng mga employer dyan, di pa namin naibigay yan. Ganun lang. Sa decision po, wala tayong dagdag per day. Starting today. Lumalabas ganun po. Okay. Yung dagdag po natin ay nakasuspend. Hanggang kailan? Ayan ang magandang tanong po. Hindi ho malinaw 'yan. Ang sinabi lang ng korte ay hangga't hindi na didesisyonan kung tama ba o mali itong pagkaka-impose nga nitong minimum wage increase na ito. Paano ko abutin po yan ng siyam-siyam? Di pare-pareho tayong tulala. Hindi ho ba? Sorry sir pero hindi ba siya pwedeng i-Supreme Court? But anyway, matagal pa rin pala ito kung i-Supreme Court. Ay palagay ko nga po, ako nga po ang suspetsa ko, to be honest, ang suspetsa ko nakahandaan yan yan ang plano nila. Yes. Dalhin sa Supreme Court ito para i-test kung kaya nilang i-weaken yung sinasabi ng batas, and I think they're even hoping that they can have what we would call judicial legislation. Babaguhin nila yung batas sa pamamagitan ng desisyon ng husgado. Yan ang problema, no? At tingin ko diyan ako medyo nangangamba kasi pasensya na po pero sa totoo lang marami namang nabibiling mga desisyon, di ho ba? Okay, walang sinasabi kung kailan
Opo. Ano po yung mga legal means na pwedeng gawin natin ng mga manggagawa? Ay, yun nga po, ang kaya na lang natin gawin ngayon ay Magantay. one, questionin yung Mm-mm. desisyon na yan. Two, palift yung TRO. And then three, ang pinaka-importante, talagang kalampagin na natin ang mga kongresista natin. No, panahon na para mag-issue sila ng minimum wage Oo. na legislated. Ito naman po, 'di ba? So dapat meron na tayong increase per day. Dahil nahinto Opo. 'yon. Halimbawa lang, next month pinayagan na. Opo. Madodoble ba 'yon yung mga hindi ibinigay mula ngayong araw na ito? Ay dapat po i-demand natin yung back pay. Kasi po, kung kailan dapat nag-take effect Oh. yun, dapat ibalik sa atin yon. So, hindi ho natin papayagan ng mga employer na makapanggoyo ng kanyang mga manggagawa. Dapat po kolektahin natin yung bilang back pay. Okay. Sa mga nakikinig naman po sa atin ngayon, sa tingin niyo ho, ito ho ba ay budol? Ito ba ay talagang pinag-usapan nila? O sige, may increase tayo medyo malaki. Pero pare, baka pwedeng mag-file ka ng ganito. Parang feeling ko kasi binudol tayo eh. Ay, alam niyo po, hindi ho kayo nag-iisa. Napakarami niyo po na ganyan ng pag-iisip. No? Ako naman po, no, sa ganang akin, ang tingin ko, ang malinaw, nag-conspire ang mga employer at itong judge na ito dahil nagdesisyon sila, nag-hearing sila, ni hindi man lang nila inimplead yung mga taong maapektuhan at yun ay yung mga manggagawa na minimum wage earner. Kaya sa aming tingin, maling-mali talaga itong desisyon na ito. Okay. Yung dalawang kumpanya, do you have any background? Or may I know na looking at some of the things that they've been doing, kasi nga, chinek ko na rin sila kahit paano, no, dito sa using ating yung internet natin, at lumalabas sila ay mga kontratista rin ng gobyerno. No? Kaya ang magandang tanong ngayon dito ay, ganyan ba ang treatment ng mga kumpanya na kinokontrata ng gobyerno? Ganyan ba ang treatment dapat ng mga kumpanyang ito sa kanyang mga manggagawa? Panahon na para i-review natin ang ganyang pagbibigay ng mga kontrata. Kung itong kumpanya na to ay walang kainte-interes, no, na i-improve ang sahod ng mga manggagawa nila, bakit natin ibibigay ang kontrata sa kanila? Di ho ba? Ano po ang say ho ninyong tahimik yata po yung nasa palasyo? Ay, naku, Diyos ko po. No, sa totoo lang, no, dederechoin ko na ho kayo. Opo. Ha? Wala po akong inaasahan doon sa Pangulo natin kasi kung matatandaan nyo, siya po ang pumatay ng legislated wage increase natin last Congress. No, nung 19 Congress, naalala nyo last year? Diba, pumasa na yung 100 pesos sa Senate, tapos pumasa yung sa House yung 200. Yes. Iba bycam na lang, last few days nung 19 Congress, biglang naglabas ang kanya mga economic mismanagers ng statement na saying na ito daw ay magke-create ng kung ano-anong delubyo sa ating bansa. No? Ayun, yun ang signal para para upuan na, no, ng mga legislators, particularly nung Senate President at that point in time, si Chis Escudero, kasama ho yan sa pumatay ng minimum wage increase natin. Kaya pasensya na kayo. Opo. Wala akong inaasahan talaga dyan sa Pangulo po natin. So kung nangyari po yun last time, baka ho ganito rin. Talagang tingin ko po mahihirapan sila kasi batas na yun eh. Hindi na ho yung pwedeng pigilan, no, unless may bagong batas na magko-correct ng decision na yun. Mas mahirap po yan. Kaya nga ang sinasabi namin ngayon, dapat kalampagin na ng mga manggagawa ang kanilang mga kongresista. Lalo na kung binoto nila yung kongresista nila ngayon, kalampagin nyo na po sila. Sabihin nyo po sa kanila na sila na ay kumilos na at paspasan na ang minimum wage increase na legislated. So, mas mahirap pong i-TRO yan. Alam niyo sir, ang kinatakot ko, baka maging precedent ito. Baka every time na may wage increase, may tatakbo na sa korte. Ganun na nga po. Kaya nga kailangan natin turuan ng leksyon itong mga employer na ito at itong judge na ito. Okay, balikan ko po sir. Ano po yung mga gagawin niyo sa Lunes? So sa Monday po, nakaplano po ang nagkaisa dahil maghihiring yung korte. Yes. Nagpaplano po kami na nandun kami at ipararamdam namin sa husgado, no, doon sa judge mismo na siya ay mali. At kayo po'y magpa-file ng kaukulang kaso? Opo, magpa-file po kami bilang mga intervenors at ire-request namin nga na i-urge namin yung korte na i-lift yung TRO kasi
napakarami manggagawa po ang maapektuhan nito. Mm-mm. Hindi ho makatuwiran, no? Talagang it's a complete travesty of justice na inuna pa ng korte Opo. na protektahan ang interes ng dalawang kumpanya kesa doon sa milyon-milyon mga Tama. minimum wage earners natin na dapat ay nakinabang, no, sa wage increase na to. Nakakarampot na nga lang, no, lalo na sa panahon na nagki-crisis tayo. Opo. Saan po niyo i-file ang reklamo laban sa West? Din doon po sa same na court din po, no, doon sa Oh. RTC po ng Pasig. Doon po Okay. kami magpa-file at doon din kami kikilos. Oo. Ano po ang inyong mensahe sa mga manggagawa na udlut ang kanilang mga pangarap? Ay nako, wala ho tayong panahon at hindi tayo dapat mag-spend ng energy na magalit lang. Kailangan po nating mag-organisa at sama-sama tayo magprotesta, no? So the point is not to agonize, the point is to organize and fight for rights. Sir, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang mga manggagawa. Thank you so much. Salamat po. DZXL